Isa ka lang delivery rider. Di mo karapat dapat suotin siya ng sapatos. Siya yun. Siya, yun. Maliban sa babae yun, 7 taon na ang nakalipas. Laging allergic ako sa babae. Pero ngayon, yung babae nito, hindi ako nasusuka. Baka siya nga yung babae noong 7 taon na ang nakalipas. Noon, kahit anong gawin ko, ayaw akong hawakan ni Ginong Chu. 10 araw lang kami, hiniwalayan niya ako. Ngayon, niyayakap niya. Ang biwang noong babae. Bruha, alam kong nandito ka para akitin si Ginong Chu. Chu ang apelyido niya. Kwarto 616 na Ginoong Lin. Nag-isip lang ako ng sobra. Lin pala ang apelyido niya. Paano pwedeng si Boss Chu? Boss Chu, ang babaeng tuso at madaming daya. Nagpanggap na delivery rider. Sinadya niyang makapasok sa party para humanap ng sugar daddy. Palisin ko na siya ngayon. Sabi ko na nga sa'yo, hindi ako nagpanggap. Delivery rider talaga ako. Sabay-sabay mong sinasabi na rider ka. Tingnan mo, may lumalabas bang kukuha? Ako ang nag-order. Nag-order ako ng pagkain para sa'yo, ipinadeliver sa party. Tandang i-receive. Ano? Paano pwedeng ikaw? Presidente ka ng Chu Corporation. Sobra ang kapangyarihan mo, daan-daang libo ang empleyado mo. Bakit ikaw pa mismo ang mag-order ng pagkain? Hindi ako naniniwala. Siyempre, gawa-gawa lang ng babaeng tuso to. Titingnan ko kung kaninong pangalan talaga nakasulat dito. Ano to? Ang sarap ng pastila siyang pinadala ni Daddy. Pero wala namang powers si Daddy para makilala agad tayo. Okay lang yan. Pagkagpuin na lang natin sila Mumi at Daddy. Pag-usapan nila, ayos na. 8. Mag-book ka ng kwarto para sa akin. Sabihin mo kay Chu Wuyu. May napaka-importanteng babae na naghihintay sa kanya doon. At kung hanapin kami ni Momay, sabihin mo nasa kwarto kami. Sek. Grabe na talaga si nanay sa paghahangad ng apo. Dinala pa niya ang ganitong bagay sa party. Sensasyon ito. Ilang taon nang tahimik si Boss Chu. Mukhang magpapakasaya na siya ngayon. Haning, pati ang ganitong bagay. Handa na para sa'yo ni Boss Chu. Ibig sabihin, matagal na niyang gustong makipag-ayos sa'yo. Para sa'yo talaga siya. Dumating ngayon. Boss Chu, may babae sa kwarto 800 at 8 na naghihintay sa'yo. Sabi niya, napaka-importante niya sa'yo. Babae. Yung babaeng 7 taon na ang nakalipas kaya. Haning, ano pang hinihintay mo? Siyempre, nag-book na ng kwarto si Boss Chu para sa'yo. Si Boss Chu naman, hindi man lang naisip ang lugar. Nakita mo, akin si Boss Chu. Ako rin, uwi muna ako para mag-ayos. Para mabigyan si Boss Chu ng sorpresa. Akala mo ba si Boss Chu na napakalinis at disenteng tao? Magkakagusto sa kanya? Hay, nakita mo ba ang 3 bata? Ganito kataas. Ah, nasa kwarto 800 at 8 sila sa taas. Salamat. Xiao Feng. Xiao Jing Xiao Shen. Ikaw talaga. Kanina sa salo-salo, bakit hindi ka nagsalita? Dito ka pa sa kwartong ito pumunta para magsalita. Nandito ako para hanapin ang aking mga anak. Wala sila rito. Baka mali ang napasukan kong kwarto. Hindi pala siya. Aalis na ako. Ang ganda. Hindi lang nahanap si Papa. Baka may dagdag pa tayong 2 kapatid. Hindi kayo dapat narito. Nandito sina Mama at Papa. Bakit hindi kami pwede? Ano, nandito rin yung delivery rider. Alam ko namang may balak yang babae. Nanggulo na sa salo-salo, nandito pa para mangakit kay Boss Chu. Ito ang aming tagpuan ni Boss Chu. Ano? Gusto mong makipagdete sa papa ko? Si Papa kay Mama yan. Babalaan kita, huwag kang magpakilala. Hindi pa nga siya gusto ni Boss Chu. Pinapatawag na niyo ng Papa. Walang hiya. Si Chuyu talaga ang Papa namin. Iwan. Si Boss Chu ang presidente ng Chu Group. Ang nanay niyo, delivery rider lang. Sino? Sinong nanuntok sa akin? Ano ba nangyayari ngayon?
Parang may multo. Ayaw umalis. Ayaw ng mabuti. Gusto ng masama. Palalayasin ko kayong mag-anak. Hindi pwedeng sirain niya ang plano ni na mama at papa. Sino? Sinong nagpapanggap? Lumabas ka. Kung lalapit ka pa at makakaabala sa paggawa ni na mama at papa ng bata, sasaktan kita. Hintayin nyo lang. Hoy, may nanggugulo. Dalhan nyo ako ng maraming tao. Sampalin nyo silang mabuti. Anong ginagawa mo? Parehong-pareho sa amoy ng lavender noong 7 taon. 7 taon na ang nakalilipas, nagkita na ba tayo? 7 taon na ang nakalilipas, bigla na lang may lalaki na pumasok sa buhay ko. Pero ang apelyido niya ay Lin. Boss Chu, hindi pa tayo nagkikita. Akala ko ang babae noong 7 taon lang. Ang magiging interesado ako. Boss Chu, Hindi ako interesado sa'yo. pero magkasintahan tayo. Hindi na ngayon. Umalis ka. Boss Chu, bakit ka na naman nagka-allergy? Pero siya, 2 beses ko nang nahawakan, hindi ako naayawan. At hindi rin ako nagka-allergy. Ano ba talaga to? Hoy, Xiaobao. Mama, tulungan mo ako. Hoy, Xiaobao. Hoy, Xiaobao. Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong? Wala naman. Salamat, Boss Chu. Uwi na muna ako. Babae na tumanggi kay Boss Chu. Unang beses ko to nakita. Parehong-pareho sa 7 taon na nakalipas. Assistant Lin, hanapin mo sa loob ng kalahating oras yung babaeng. Nagde-deliver ng pagkain kanina. Xiaobao. Nasaan kayo? Bakit niyo kinidnap ang anak ko? Sisihin mo ang sarili mo. Bakit ka pumunta sa kwarto 808? Ginamit mo si Boss Chu. Sinira mo ang plano ko. Hindi ko ginamit si Boss Chu. Pumunta ako sa kwarto 808 para hanapin ang anak ko. Ang init ng labanan, hanggang sa punit ang damit. Magdadahilan ka pa? Hindi ganoon ang nangyari. Pumunta ako sa kwarto yun. Tama na. Ayokong makinig ng mga detalye. Sinira mo ang plano ko. Ang utang ng ina, ang anak ang magbabayad. Huwag mong galawin ang anak ko. Sige, dahil mahal mo ang anak mo. Sa'yo muna ako magsisimula ngayon. Tigil, ano yang iyakan? Ang ingay, kung umiyak ka pa, ngayon din kayo pupunta sa impyerno. Bata pa, malaki naman ang bunganga. Sayang, nasa kamay ko ang buhay niyo. Baliw ka. Pinagdududahan mo lang ang relasyon ko. Ni Boss Chu, di ba? Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Bakit ganoon ang ginawa mo sa anak ko? Pinagdududahan? Hindi pa nila nakikita ang tatay nila. Paano nila nasabing? Si Boss Chu ang tatay? Isa lang ang tagapagmana ng mga Chu. Alam ng buong Haicheng yun. Siguro sinabi lang yun ni Xiaobao para makakalma ka samantala. Ang baliw na to. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Huwag kang magmadali. Kasali kayong lahat. Wala akong palalampasin. Huwag. Anong nangyayari? Tatawagin ko si Chuwuyu ngayon para sabihin sa'yo ang relasyon naming mag-ama. Tatawagin? Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa? Kung ganoon, sa'yo muna magsisimula. Nahanap na ba ang tao?
Hindi ako naniniwala, isang tao lang, kaya ba niyang maglaho ng parang bula? Ha? Ano nangyari? Chuye, bakit ka biglang sumulpot? Chuyi, Na, bakit bigla akong nandito? Daday, tulungan mo kami. Sagipin mo si Mommy. Sila yun. Pero sino yung mommy na sinasabi nila? Siya yun, yung babae 7 taon na ang nakalipas. Mga paslit, sa harap ni Chuye, nangangahas pa kayong magtawag ng daddy. Sa tingin mo, maniniwala si Chuye sa mga kalokohan nyo? Sino nagsabing kalokohan ang sinasabi nila? Chuye, ano ibig mong sabihin? Mga tao ko sila. Ang mga has na gumalaw sa mga tao ko, ang pamilya Ki. Ayaw niyo bang magpatuloy sa negosyo? Ano? Assistant Lin, ipag-utos mo, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan ng Chu Group sa pamilya Ki. Anong operasyon? Sage. Chuye, nagkamali ako, pakiusap, bawiin mo ang utos. Kung mawala ng suporta ng pamilya Chu, paano na ang pamilya Ki? Sa Haicheng. Sinong nagsabi sa'yo na bulag ka't inapi kami? Ikaw, Tinitigan pa kami niya. Hindi pa rin nagbabago. Hayaan na lang siyang turuan ng pating. Nasaan na ang mga tao? Ngak siya Obao, bakit pareho silang naglaho ng parang bula? Chuye, bakit ka bigla nandito? Ako. Inapi nila ang babae at bata, siguradong nakita ng mga Diyos sa langit. Kaya itinapon sila sa Pacific Ocean para pakainin sa mga pating. Ano yun? Paano naman pwedeng mangyari yun? Mommy, mga bata pa kami, biglang lumitaw, biglang nawala. Supernatural phenomena yan, hindi rin namin maintindihan. Tama, kung hindi natin maintindihan, huwag na nating pahirapan ang mga bata. Daday, yung masamang babae ang sumugat sa braso ni Mommy. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na, uuwi na lang ako, maglalagay na lang ako ng gamot. Tinawag siyang daddy ni Xiaojing. Bakit hindi siya umayaw? Na, may itatanong ako sa'yo. Xiaobao, lumabas muna kayo. May usapan kami ni Mommy. Kailangan pag-usapan. Kuya, si Mama at Papa siguradong magkukwentuhan tungkol sa kanilang nakaraan. Sige, Mommy. Tara na. Sa'yo ba ang hair clip na ito? Ang singsing sa kanya, kaparehong-kapareho nang nawala ko 7 taon na ang nakalilipas. Eksaktong-eksakto. Baka nga siya talaga yon. Ang hair clip, saan mo nakuha to? Kailan mo nakuha? Kailan mo nakuha? Kanina lang, sa kwarto 808. Akala ko nahagip niya yon 7 taon na ang nakararaan. Akala ko lang pala. Hindi pala siya yon. Hindi sa akin to, narito yung regalo sa akin ng anak ko. Sila? Bakit nila ako tinawag na daddy? Na, baka naman. Siguro namimiss lang ng mga bata ang tatay nila. Pasensya na, Boss Chu. Nag-abala kami. Mukhang hindi siya yung babae 7 taon na ang nakalilipas. parang sinumpa ko ngayong araw. Sunod-sunod ang malas. Muntik na akong maging pagkain ng pating sa Pacific Ocean. Boss, baka yung 3 bata ang may kagagawan? Mga bata pa lang yon, wala pang alam sa mundo. Imposibleng ganon kagaling. Pero hindi ba mga anak yon ni Boss Chu? Baka naman, ang Chu Corporation ang nasa likod nito. Gago, naniniwala ka sa ganon? Allergic si Boss Chu sa babae. Nag-ayuno at nagpapakabanal. Alam ng buong Haicheng yon. Paano siya magkakaroon ng anak? Sa tingin ko, masyado lang mabait si Boss Chu dahil sa matagal niyang pagninilay-nilay. Kaya napaloko siya sandali ng mga manlolokong yon. Tama ka talaga, boss. Anak, saan niyo ako dadalhin? Ang sikreto naman. Sa isang mainit-init na lugar. Ayan, narito na tayo. Wow! Ang ganda! Palasyo ba ito? Bahay natin ito. Ano? Ganitong klaseng bahay, 33 pa ang meron tayo. Mommy, anong nangyayari? Siguradong masyadong masaya si Mommy. Umiyak sa tuwa. Xiaojing. Pasensya na, anak. Kasama niyo akong naghirap. Pasensya na sa inyo, mga anak. Pero, ang pera dapat sa tama lang kinukuha. Ang pagnanakaw ay hindi dapat gawin. Ang mga titulo ng lupa na ito, ibalik mo agad sa may-ari, ha? Naiintindihan mo?
Momay, binili ko lahat yan gamit ang pera sa loto. Totong legal. Lotto. ₱1 bilyon. Kung kulang pa yan para sa'yo, Nay. Wag na. Sapat na yan. Sapat na. Sapat na. Si Xiao kaya, hindi kaya siya. Ang sinasabing swerteng katawan sa pagtaya? Nay, may sorpresa rin ako para sa'yo. Ha? Wow. Sakto pa ang sukat. Ang galing ng bunso ko. Ihanda ang lahat ng damit base sa sukat ng nanay ko. Psych. Walang problema yan. Xiao Feng, Xiao Jing, Xiao Shen. Sa inyong tatlo, kayong talaga ang swerte ng nanay niyo. Sana nandito na lang si Papa. Akala ko kahit wala si Papa, kaya kong buhayin silang mag-isa. Pero nung makita ko hinahabol nila si Ichu at tinatawag na Papa, saka ko lang nalaman na sa puso nila. Gusto talaga nilang magkaroon ng tatay. Huwag kayong mag-alala. Bukas, maghahanap ako ng mapapangasawa para sa inyo. Maghahanap ako ng tatay. Mapapangasawa. Di ba gusto niyo ng tatay? Naku, nagkamali ng intindi si Nay. Magkakawatak-watak na ang pamilyang to. Damit ng Burberry, hikaw ng Chanel. Relo ng Richard Mille. Ito na ang pinakamalaking huli. Tama pala ang platform. Kumusta? Ako si Xian Lingyu. May 3 akong anak. Sian Linyu. Gusto na gusto ko ang mga bata. Huwag kang mag-alala, ituturing ko silang. Parang sarili kong mga anak. Ang bait mo naman. Mami na ang nagsasabi niyan. Pero di naman ako kumikita ng malaki. Delivery rider lang ako. Di ko alam kung okay lang ba yan sa'yo. Ano to? Nagpapanggap na mahirap para subukan ako? Okay lang, may 30 milyon akong ipon. Ako ang bahala sa'yo at sa mga anak mo. Ang responsable mo naman. Ang Sian Linyu na ito. Ang tanga-tanga talaga, naniniwala pa sa pangakong salita lang ng lalaki. E di ako, magpapakilala na. Langkaw, 1 metro at 80 sentimetro. 8 pack abs, credit report, bank savings, health status. Nandito lahat ng IE, tingnan mo. Hindi na kailangan. Dahil pinuwi ko na to. Sigurado walang problema. Naniniwala ako sa'yo. Ang daling lokohin nitong matabang tupa. Sage. Halos alam na natin ang isa't isa. Magpakasal na tayo. Gusto ko rin magpakasal agad. Para makahanap ng ama ang mga bata. Hayaan mo na may sariling dahilan siya. Huwag mo na siyang hawakan, sisirain kita. Sino ka ba? Nagde-date kami, wala kang pakialam. Ako. Asawa niya. Asawa? May asawa ka na, nagde-date ka pa? Mandurugas ka. I report kita sa platform. Ikaw ang mandurugas. Sabi mo may savings kang tens of millions. Pero utang ka pa lang 53.05 milyon. Restricted na sa luxury spending. Peke lahat tong mga dokumento. Ikaw ang typical na pig-butchering scam. Mga kasinungalingan yan. Sabi mo 1 metro at 80 sentimetro ka. Pero show inserts pala, 15 sentimetro. Ang galing mo, parang naka-stills. Hindi ka natatakot mahulog? Salamat, Chuye. Bakit ka nandito? At sinabi mong asawa mo ako. Isa siyang basurang lalaki, may risk na masaktan si Mommy. Daddy. Hindi ako daddy ninyo. Mamaya maloko na ng basurang lalaki ang asawa mo, kontrolin mo naman. Ang swerte niyo sa 3 anak. Yun pala, ang mga bata ang humingi ng tulong sa kanya. Napatakbo na ang basurang lalaki, pero paano kung sa susunod? Gusto pa rin magdete si Mommy? Gusto ko lang ng totoong daddy. Alam ko na. Pakiusapan na lang si Old Man Under the Moon na ikulong ang Mommy at Daddy. Hay naku. Ang relasyon nila naputol na. Kaya pala hindi magkakilala ang Mommy at Daddy. Pero maayos yon, di ba? Kung naputol, naputol na.
bahala na ang tadhana nila. Diyosa rin ako, huwag mo akong lilinlangin sa mga dahilang yan. Old man under the moon, tulungan mo naman ako. Sites na, sites na, sites na. Hindi ka naman nagmonk, pwede namang mag-ascetic sa bahay. Hindi mo kailangang palaging pumunta sa templo. Tahimik sa templo, hindi ka pressure na magpakasal. Tingnan ko na lang ang love life mo. 7 taon na ang nakalipas, nabigyan ako ng gamot. Sa babaeng nag-deliver ng pagkain ng mag-isa. Pagkagising ko, nawala na siya. Gusto ko lang siyang hanapin at panagutan. Sige, tingnan natin ang kapalaran mo at ng babaeng ito. 7 taon na ang nakalipas. Bakit sobrang dilim? Wala akong makita. Parang sinunong. Wala ba talaga kaming kapalaran? Sabi ko na, hindi dapat labanan ang kapalaran. Tingnan mo, nasunog pa ang balbas ko. Lolo Old Man Moon, aksidente lang yan. Lolo Old Man Moon, subukan mo ulit. Hindi pwede. Sa mundo, ang tatay ang pinakamabuti, ang batang walang tatay ay parang damo. Six na, ayusin ko. Ayos na. Yes, magkasama na ang nanay at tatay. Hay naku. Nakita ko na ang babaeng yun 7 taon na ang nakalipas. Mabuti naman. Nasaan siya? Ito na. Huwag kang mag-alala, Donor. Lumabas ka at kumaliwa. Ang unang babaeng makikita mo, siya na yon. Buong immortal, ang tanging batang babaeng nag-alay ng insenso ngayon, ay ang inyong ina. Si Chu Wuyong ngayon, ay lumabas na. Maniwala ka, magkikita na sila. AMM. Sana'y pagpalain ng Bodhisattva. Sana'y matagpuan na ng aking anak na si Chu Wuyu ang tamang kapalaran. At ako'y magkaroon na ng apo. Siya ang ina ni Ginoong Chu. Naunawaan ng Bodhisattva. Kahit sino man siya. Anuman ang kanyang pinagmulan, basta't mapapangasawa ang aking anak. Ituturing siyang tunay na kayamanan ng buong angkan ng Chu. Ibibigay sa kanya ang lahat ng pinakamabuti. Sino kaya ang maswerte, mapapangasawa si Ginoong Chu? Sana'y pagpalain ng Bodhisattva. Sana'y makakilala ako ng lalaking matatag at mapagkakatiwalaan. Na magmamahal sa aking 3 anak. 3 anak? Maraming biyaya. Napakaswerte niya. Kung siya ang mapapangasawa ng aking anak, tiyak na mawawala. Ang sumpa ng angkan ng Chu na isang tagapagmana sa loob ng 100 taon. Saan naman ako makakita ng babaeng ganoon? Hindi ko dapat pinaniwalaan. Siya, yon. Nasaan na siya? Bakit parehong-pareho sa 7 taon na ang nakalipas? Nawala ng parang bula. Assistant Lin, investigahan ang lahat ng babaeng deboto. Ngayon, gusto ko hindi makakalabas ang babaeng to. Amitabha, banal na lugar ito. Huwag kang mag-ingay, binibini. Kung makaligtaan mo ulit sa kaawan ni Lola sa isang araw, doon, siguradong makikilala mo ang hinahanap mo. Ang taong para sa'yo, 1 metro at 80 sentimetro ang taas, may kayamanan. Hawak ang rosaryo. Yan halata, alam ni Mommy na si Daddy yon. Rosario. Di kaya mong yon? Di pwede yon. Talagang walang kwenta ang dasal. Sige na nga. Dumaan lang ako dito para hindi madismaya ang mga anak ko. May gagawin pa ako, tong palatandaan, di ko napapaliwanagin. Teka, Boses ni Xiaofeng yon. Pumunta ka sa lugar ng supot sa isang araw, makikita mo ang taong para sa'yo. Salamat. Yung boses kanina. Siyempre, ako yon. Kung sana magkaroon na lang ng apo. Lola. Nagpakita ang Diyos. Kamukhang-kamukha ni Wuyu noong bata. Magkamukha talaga. Lola, gusto mo bang manugang para magkaapo? Ay, pangarap ko yon. Matutupad ang pangarap mo sa kaarawan. Totoo?
Ay, sakto. Gusto ko rin pumili ng manugang sa Karawan. Oh, may clue ka ba? Simula bata, kinakantahan kami ni Mommy ng mga awit ang boses niya. Parang musikang langit. Tama. Piliin mo yung pinakamagaling kumanta, sigurado yon. Sek. Sakto. Mahilig din ako sa babaeng magaling kumanta. Sobrang sikap namin, siguradong magkakilala sila ni Mommy at Daday sa kaarawan. Siyempre, inubos ko ang 1,000 taon kong kapangyarihan para dito. Pumunta ka sa lugar ng supot sa isang araw, makikita mo ang taong para sa'yo. Di kaya ang taong para sa'yo, bisita ni Chu. Walang kwentang hayop. Di mo na lang naabot si Ji-Chu, kinainisan mo pa. Nawala ang negosyo ng pamilya Ki at Chu. Tatay, kasalanan ni Chan Linyu. Siya. Di ko pakialam kung sino, kaawan ni Ginang Chu ngayon. Kung di mo maayos si Ji-Chu, kung di mo makuha ang loob ni Ginang Chu, huwag ka nang bumalik. Kung hindi dahil kay Chan Linyu, tong babaeng ito, hindi mapapahamak ang pamilya Ki. Di rin ako mapaparusahan ni tatay. Chan Linyu karapat dapat ka bang pumunta dito? Di ka man lang nakasuot ng uniforme, di kaya magdadahilan ka ulit. Nagde-deliver ng pagkain. Pumunta ako para sa kaarawan. Isang mabahong delivery rider, ang kapal ng mukha mong magsabi. Na narito ka para sa birthday party ng matriarch ng Chu Group. May imbitasyon ka ba? Naku, inatupag ko lang yung secret pouch. Dati, nagpanggap kang delivery rider para mang-akit kay Boss Chu. Ngayon, wala man lang imbitasyon. Dumating ka para magkandidato bilang MRS Chu. Talagang wala kang hiya. Magkandidato bilang MRS Chu. Tama. Sa birthday party na ito, ang matriarch ang pipili ng manugang na babae. Lahat ng bisita, babae. Baka si Boss Chu ang lalaki sa kapalaran ko. Hindi pwede. Impossible. Paano nangyari yun? Narinig mo na ba? Nag-away na naman si Boss Chu at ang matriarch. Dahil sa one night stand sa Shaman Hotel 7 taon na ang nakalilipas. Sabi nila, hinahanap ni Boss Chu yung babaeng nakasama niya. Pero ang matriarch, sa mga babaeng bisita, ang pinakamagaling kumanta ang hahanapin. 7 taon na ang nakalilipas. Shaman Hotel. Bakit pareho? Sa nangyari sa akin? Sino kaya yung swerte? 7 taon na pala siyang hinahanap ni Boss Chu. Sabi nila, delivery rider lang ako. Ako nga ba talaga? Yung lalaki pala 7 taon na ang nakalilipas, si Boss Chu nga. Sabi nila, tinawagan ni Boss Chu yung number ng delivery rider. Pero lalaki ang sumagot. Pagkatapos noon, hindi na makontakt ang number. Tio, Bigyan mo ako ng pera. Tio, Malapit na ako manalo, totoo. wala akong pera. Bata ka pa, nagsisinungaling ka na. Kung wala kang pera ngayon, hindi ka makakaalis. Pera. Anong tawag? Hanapin mo ang pera. Kagabi sa Shaman Hotel, ikaw ba yung babae? Anong hotel? Mali ang tinatawagan mo. Totoo ba ang sinasabi nila? Tian Linyu, sismis lang ng mga alila. Di ba dahil delivery rider ka lang, kaya feeling nira ka? Hindi. Nagtutugma ang lahat. Malamang ako nga. Ang babaeng hinahanap ni Boss Chu. Ang kapal. Di mo ba nahiya sa sinabi mo? Kahit gustuhin mong mang-akit kay Boss Chu, mag-isip ka naman. Nakita ka na niya. Kung ikaw ngayong babae, di ba niya makikilala? Totoo, ang sama ng itsura mo. Hindi naman. Ako yung babaeng hinahanap ni Boss Chu, yung nasa 7 taon na ang nakalipas. Ano ang sinasabi mo? Ano ang pinag-uusapan nyo? Ulitin nyo, hindi ko narinig. Sabi ko, Ganito po, Boss Chu, itong dalawang utusan, tamad magtrabaho. Dito nagsisismis tungkol sa amo. Itong si Chan Linyu. Ang tanga-tanga pa, hindi lang naniniwala, sumasabay pa sa tsismis. At saka, gustong pang makipag-ugnayan sa pamilya Chu. Ayaw na ayaw ni Boss Chu sa mga tsismoso. Tingnan natin kung anong daya ang gagawin nitong si Chan Linyu. Ano pa bang daya ang kaya niyang gawin? Nakalimutan na ba ninyong lahat ang tuntunin ng pamilya Chu? Pasensya na po, Boss Chu, hindi na kami ulit. Hindi na talaga. Sige na, birthday ng nanay ngayon, huwag nang ulitin. Salamat po, Boss Chu. base sa reaksyon ni Boss Chu, baka hindi totoo ang sinabi ng dalawang katulong. Pex man lahat. Boss Chu, hindi pa ninyo pinapagalitan si Chan Linyu. Wala nga siyang imbitasyon. Bisita na siya dahil nandito na, huwag kang mahiya, maging natural ka lang. Chan Linyu, bilang ex-girlfriend ni Boss Chu, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Si Boss Chu, allergic siya sa babae, kaya yung 7 taon na yon. Yung one night stand, impossible talaga yon. Yung lalaki nung gabing yon, wala namang allergy.
Baka hindi nga talaga si Boss Chu. Assistant Lin, ano ba ang pamantayan ni Lola sa pagpili ng manugang? Pabulong naman. Sablang ni Lola, dapat magaling kumanta. Kayong dalawa, sunduin niyo si Chanlin Yu at dalhin dito sa akin. Ha? Pinapasok mo siya, Boss Chu. Paano kung... Alam ko na. Delivery rider lang si Chanlin Yu. Walang pera para mag-aral ng boses sa kanyang pagkukumpara. Lalong lilitaw ang galing kumanta ni Haning. Tama. Kuya, nakalimutan ni Momi ang kanyang imbitasyon. Ako ang nakalimot, dalhin ang imbitasyon ni Momay, halika. Dalhin natin kay Momi ang kanyang imbitasyon. Sino yan? Mukhang napakadukha. Delivery rider yan. Wala ngang imbitasyon. Pumunta rito para mang-akit kay Boss Chu. Hindi ako nang-aakit kay Boss Chu. Kaya pala, ang layo pa lang, amoy na amoy ko ang dukha. Gusto pang makipag-ugnayan kay Boss Chu. Walang hiya. Umalis ka na rito. Lumabas ka. Si Chanlin Yu, ngayong araw ay narito ka. Upang umanat ang ama para sa mga bata. Hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Hindi ako aalis. Pwede ring hindi umalis, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Dahil ang matandang ginang ay nagtukoy na piliin ang pinakamahusay kumanta. Sa tulong ng masamang boses ni Chanlin Yu, ang aking kakayahan sa pagkanta ay lalong magiging kapansin-pansin. Sa oras na iyon, ang matandang ginang ay tiyak na pipiliin ako bilang manugang ng walang pag-atubili. Kumanta ng isang awit. Kumanta. Kung hindi dahil sa kahirapan noong araw at ang pag-aaral ng boses ay napakamahal. Marahil ngayon ay makakasali na ako sa The Singer. Tama, kanta. Kung mahusay, mananatili. Kung hindi, umalis ka. Chanlin Yu, hindi kaya nang hina ang iyong mga tuhod. Nga naman, sa harap ng isang ginintuang boses tulad ni Haning. Mahirap talagang magsalita. Siyempre, si Haning ay nagwagi ng Best Voice Award sa Hecheng. Binibining T. Ang iyong mataas na tono na higit 200 decibel noon ay nakabasag ng 6 na wind glass. Ang eksenang iyon ay nananatiling sariwa sa aming alaala. Chanlin Yu, naririnig mo kung gaano kahusay si Haning? Kung natatakot ka, magmakaawa ka na. Sabihin mong boses kalapati ka. Ay naku, gustong-gusto kong makita ang iyong takot na anyo. Sana makita ito ni Ginong Chu at ng matandang ginang. Kung paano mo ako pinagiging napakahusay. Ano ang ginagawa ninyo? Ginong Chu, matandang ginang, sakto ang pagdating ninyo. Pinapakanta ko si Chanlin Yu para magbigay pugay sa inyong kaarawan. Pero, natatakot siya, ayaw niya. Ay, gusto ko ang mahusay kumanta. Matandang ginang. Dito, si Haning ang pinakamahusay kumanta. Siya nga. Alam ko, ang Batang Ki ay kilala sa mataas na tono. Ngunit maraming bisita ngayon. Wala na bang iba na mas mahusay kaysa sa kanya? Ay, kailangan ko na bang piliin si Ki Haning? Ang babaeng walang mabuting puso bilang manugang? Matandang ginang, nais kong subukan. Mabuti, may lakas ng loob. Matandang ginang, Ginong Chu, tiyak siya. Ay hindi nakakakilala ng staff. Hintayin ninyo ang katatawanan. Tama, isa lang siyang tagapaghatid ng pagkain. Ano ba ang alam niya sa pagkanta? Tulad ni Haning na nagwagi ng parangal. Kailangan munang mag-init ng boses ng 0 minuto bago kumanta. Siya naman, malamang hindi alam kung ano ang pag-init ng boses. Tayo, abangan lang natin ang pagkanta niya. Siguradong mapapahiya siya. Hindi ko inaasahang magaling palang kumanta si Chanlin Yu. Magaling ba yan? Sakto lang, pwede na. Ganito lang ang kaya ni Chanlin Yu. Hindi man lang umabot sa 1% ng galing ko, kawawa talaga. Mamaya, kayo ang mauuna sa pagsigaw ng MRS, Chu. Basag. Basag ang baso. Ano? 10 baso, lahat basag. Ang galing talaga kumanta ni Chanlin Yu. Walang makakatalo sa kanya. Siya na ang MRS Chu. Ay naku. Ang galing mo talagang kumanta. Di pa ako nakarinig ng ganito kagandang boses. Salamat po, Lola. Ang ganda talaga, lalo na sa high notes. Nakakabilib. 10 wind glass ang nabasag. 6 lang kay Ki Haning. 4 pa ang sobra. Ang galing. Kung tama ang alala ko, 10 ang record sa Guinness para sa pagbasag ng baso. Chanlin Yu, malamang lalampasan mo pa ang Guinness record.
Ay, salamat sa biyaya. Kunin mo ang family heirloom ng mga Chu. Opo. Ibibigay ko ito kay Chan Lingyu. Ayon sa red pouch mula kay Old Man Moon, dito ko makikilala ang tadhana ko. Totoo pala. Siya pala si Miss Chu. Lola, ang family heirloom ng mga Chu. Para lang yan sa magiging asawa ng mga Chu. Ano ang ibig mong sabihin? Walang makakapantay sa boses ni Chan Lingyu. Ipapahayag ko na siya ang magiging MRS Chu. Lola, huwag kayong magpaloko kay Chan Lingyu. Tulad niya, di man lang nag-aral ng musika, paano niya? Nabasag ang 10 wing glass. Nagdaya yan sigurado. Tumahimik ka. Binibang tenga ko. Di ko ba alam kung ano ang maganda? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kahit hindi allergic si Chan Lingyu, hindi pa natin sigurado kung siya nga yung babae noong 7 taon. Hindi rin ako sangayon na ibigay ang family heirloom kay Chan Lingyu. Mukhang ayaw akong pakasalan ni Miss Chu. Si MR Chu, sumuporta sa akin. Mukhang may nararamdaman pa siya sa akin. Anak, napakagandang babae ni Chan Lingyu. Ayaw mo pa. Nagkakamali ka. Ma, hayaan mo munang pag-isipan ko. Siguro gusto niyang maghintay na silang dalawa lang ni Chan Lingyu. Bago niya sabihin bilang tanda ng pagmamahalan. Ganun nga siguro. Di ko inaasahang romantiko pala itong loko. Ibalik mo na ang pamanang yaman. Opo. May pagkakaiba talaga sa estado. Baka di ako dapat pumunta rito. Para maghanap ng ama para sa mga bata. Lola, maligayang kaarawan po. Pahintulutan ninyong maghandog ako ng regalo at batiin kayo. Mabuti. Wow, pulang corals mula East Sea, Melokoton mula West Mountain. Gintong rebulto ng Badha, 1000 taong ginseng. Ang laki talaga ng handog ni GNG Ki. Lola, maliit na handog lamang po ito. Binabati ko kayo ni Haning ng mahabang buhay at kasaganaan. Mga karaniwang bagay na puro pera naman. Mahal nga, pero kulang sa pagmamahal. Mas gusto ko sana ang apo na lalaki. Mabait kang bata. Bigyan ng gintong pulseras ang batang Ki. Opo. Marami ng mamahaling regalong natanggap ang lola. Pero bihira siyang magbigay, mukhang nagustuhan niya ang handog ko. Lola, oras na para uminom ng gamot. Alam kong hindi ka rin interesado sa mga gintot pilak na ito. Samahan mo na lang akong bumaba. Chan Lingyu, tingnan natin kung anong regalo ang may hahandog mo, delivery rider. Chan Lingye, ikaw na. Chan Lingyu, nasaan ang regalo mo? Baka naman tig 10 piso lang ang delivery mo. Hindi ko alam na birthday party pala ng lola. Wala akong handa. Ang kuripot talaga ng mga delivery rider. Tama, wala ka talagang may pagmamalaking regalo. Wala ngayon si Lola at Ginong Chu. Sakto para palisin si Chan Lingyu. Para hindi na makasira sa mga plano ko, mga kasama. Wala man lang regalo si Chan Lingyu. Hindi siya karapat dapat sa hapag. Tama ba ako? Tama. Dapat siyang palisin. Lumabas ka, lumabas ka, lumabas ka. Lumabas ka. Hindi ako pinaalis ni Lola at Ginoong Chu. Anong karapatan mo? Dahil ako ang asawa ni Ginong Chu. Hindi naman sinabi ni Lola yan. Pero binigyan niya ako ng gintong pulseras. Meron ka ba? Nga pala, kanina lang sinabi ni Lola na ibibigay sa iyo ang pamanang yaman. Pero nang marinig ang sinabi namin ni Ginong Chu, hindi na niya ibinigay. Chan Lingyu, hindi mo pa ba maintindihan ang ibig sabihin ni Lola at Ginong Chu? Tawagin mo ang mga tao, palayasin mo siya. Bitiwan mo ako. Ayaw mo ng simpleng salo-salo, gusto mo ng problema, wala ka man lang handog para sa karawan. Hindi ka karapat dapat dito sa hapag. Lumabas ka. Sino ang nagsabing wala siyang handog? Kahit si Yan Lingyu ay naghahandog sa iyo, Lola, ang 3 malulusob na apo. Sapat na ba ang handog na ito? Apo, kayo ba ang aking mga apo? Nandiyan na naman ang 3 batang yan. Lola. Ang 3 nga, kamukhang-kamukha ng anak ko noong bata siya. Lola, nagkita na naman tayo. Noong huli kitang makita. Ramdam kong talagang may koneksyon tayo. Ganon din si Xiaojing. Inapi ng masamang babaeng, to si Mommy. Lola, dapat mong parusahan ng mabigat yan. Mommy, naapi ka. Masakit ba? Ihaning, naglakas loob kang apihin si Chan Lingyu.
Lola, wala po akong ginawa. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa. Mga tauhan, bigyan niyo siya ng leksyon. Lingyu, pasensya na, naapi ka pa sa aking kaarawan. Ayos lang po, Lola. Wala po itong kinalaman sa inyo. Anak, nagkaanak ka na pala sa labas. At hindi mo man lang dinala ang manugang at mga apo sa akin. Ako. Kaarawan na yun ni ina. Kung sasabihin kong hindi niya talaga apo ang mga bata, baka masira ang kanyang kasiyahan. Lola, huwag kayong magpaloko sa kanya. Nagsiyasat ako. Nagparehistro si Chan Lingyu sa dating app. Kasabwat niya ang 3 anak niya para manloko ng mga nakikipag-date. Nandiyan pa ang mga reklamo sa platform. Kayo, mga manloloko. Lola, hindi kami manloloko. Ang nakipagdete ang manloloko. Alam ni Daday ito. Tama. Nakita ko nga. Ang lalaki ang manloloko. Ikaw, Pinapunta mo pa ang aking manugang at mga apo sa pakikipag-date. nababaliw ka na ba? At ikaw, naglakas loob kang magparatang sa aking manugang. Sampalin siya. Opo. Daday, hinahanap mo ba yung babaeng nakilala mo 7 taon na ang nakalipas? Tama. Ang taong yon ang aking nanay. Nang gabing yon, nagbuntis ang nanay. At ipinanganak kaming 3. Tama. Wala kang ebidensya. Paano mo mapapatunayan? Inga, kaya nyo bang magpadna test? Anong hindi kaya? Magpadna test kayo at bilisan nyo. Hanggang ENA test kaya nilang gawin. Siguradong totoo yan. Kayo naman, huwag kayong magpaloko sa kanila, mga manloloko. Kapag lumabas na ang resulta ng ENA, titingnan natin kung paano kayo magwawakas. Mas malapit ang dugo, ikaw ang magwawakas. Mga bata, hindi pa nga kayo nag-aral ng biology. Anong alam niyo sa mas malapit ang dugo? Lola, Ginoong Chu. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, ang pamilya ni Ginoong Chu ay isinumpa. Isang anak lang ang maaring magmana. Imposibleng magkaroon ng 3 anak. Kaming magkakapatid ay iba, walang epekto sa amin ang sumpa. Mga bata talaga, walang alam. Kung aminin niyo ngayon na nagsisinungaling kayo at mangako, Nalalayo kayo kay Ginoong Chu, hindi ko na kayo pag-initan. Para hindi kayo mahiya. Hindi kami takot. mabuti naman kung hindi takot, kayo ang may kasalanan kung ayaw niyo. Huwag niyo sabihin hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon, mga kasama. Laruin natin ng malaki. Kung ang resulta ng ENA test na ito ay magpapakita na walang relasyon sa dugo sila at si Ginoong Chu, maglilift tayo para aminin ni Chan Lingyu sa harap ng buong lipunan na siya ay hindi tapat at ang 3 batang ito ay hindi kilala ang pinanggalingan. Gusto nilang si Rain. Ang reputasyon ni Chan Lingyu. Ihaning, ito ang tahanan ng mga Chu. Wala kang karapatang mamalaki dito. Ginoong Chu, ako. Huwag kang mag-alala, tatay, walang mangyayari sa amin. Masamang babae. Paano kung ang resulta ng ENA ay? Maglilive ako at tataluhod para humingi ng tawad, sasampalin ko ang sarili ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Si Yao Bao, bakit mo kaagad sinakayunan yan? Paano kung ang Uifi ay nailabas na ang resulta ng pagsusuri? Ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nanay, kami at si tatay. Ay tunay na mag-ama, hayaan mo silang magpatingin. Tiyak na tiyak si Yao Bao, baka totoo nga ang sinasabi niya. Ang 3 bata ay puno ng tiwala, mukhang totoo nga. Kung matuklasan sila nga ang aking mga anak, at siksan ninyo ang babaeng yun 7 taon na ang nakalipas, ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang pagmamahal sa buong mundo. Kung sila nga ang aking mga apo, ang Chan Lingyu ang magiging bayani na nagpawala sa sumpa ng isang tagapagmana sa aming angkan ng mga Chu. Bibigyan ko sila ng pinakamagandang bagay sa buong mundo, Butler. Dali, kunin mo ang ENA report. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang magpakilala. Ginoong Chu, totoong anak mo siya. Ano? Ikaw nga. Alam mo ba, tinawagan kita. Hinanap kita ng buong 7 taon. 7 taon na ang nakalipas, kinuha ng tiyuhin ko ang cellphone ko. Nagpalit ako ng bago. May pagsisisi rin ako sa nangyari noon. Ang nag-order ng pagkain noon, apelidong Lin, hindi Chu. Noon, nagtatago ako, hindi ako makapagpakilala. Kaya gamit ang phone ni Assistant Lin tumawag. Ah, ganun pala. Butler, kunin mo ang family heirloom. Ginoong Chu. Magkaiba ang estado natin. Wala akong pakialam. Kung hindi, hindi kita hahanapin ng 7 taon. May malaking regalo rin ako para sa 3 apo ko. Butler. Lola, ano ito? Ito, shares ng pamilya Chu. Kayo 3, tig negatibo, 0% bawat isa. Yehey, maliit na boss na rin kami. Ang saya-saya ng pamilyang ito. Napakaswerte. Masamang babae, sabi mo kung anak kami ni Ginoong Chu. Maglalive kang magsosorry sa pagluhod. Oras na para tumupad ka. Ano bang pinagsasabi nyo?
Hindi ko alam. Masamang babae, ayaw mong tumupad? Walang katapusan. Bakit hindi ko makontrol? Kusang lumuhod? Mukhang maintindihin. At masunurin naman. Ano nangyayari? Bakit hindi ako makabangon? Mag-sorry ka. Bakit kusang nananampal? Nainis ako. Pasensya na, Chanling. Pasensya na sa 3 bata. Ako ang nag-set up sa kanila. Pasensya na sa inyo. Hindi ako tao, hayop ako. Nakakainis. Bakit ko kusang inamin ang kasalanan? Tapos na, sisirain ang pangalan ko. Tapos na. Ang sama talaga ni Kihaning. Sinong magpapakasal sa kanya? Paano nagkaanak ng ganyan ang pamilya Ki? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang pamilya Ki, mukhang higit mabuli. May negosyo pa naman ako sa pamilya Ki. Honey, parang narinig ko sa live. Ang pangalan ni Chanling Yu. Buhay pa siya. Impossible. Siguradong namatay siya sa panganganak. Paano naman yun pwede mangyari? Hoy, tingnan mo nga. Nakaangkas si Chanling Yu kay Ginong Chu. Siya nga. Buhay pa pala siya. Honey, tingnan mo yung mga komento sa live stream. Yung jet pendant sa league ni Chanling Yu. Parang family heirloom ng mga Chu. Baka siya ang bagong MRS Chu. Replay. May kaibigan ako na nasa birthday party ng mga Chu. Ang sikat-sikat na Ginong Chu. Dapat mabilis tayo. Puntahan na natin si Chanling Yu para makakuha tayo ng malaking pera. Sek, Ana. tingnan nyo. Umabot na sa 1 milyon ang viewers sa live stream. Chanling Yu, kasalanan mo ito lahat. Papatayin kita. Ilabas siya. Mga kaibigan, naghanda ako ng malaking selebrasyon para personal kong mapili ang perpektong manugang. At ngayon, nakuha ko na ang gusto ko at 3 pang magagandang apo. Congratulations po sa inyong mga apo. Congratulations kay Ginong Chu sa paghanap ng tunay na pag-ibig. Salamat sa inyong lahat. May premyo kayong lahat. Linyue sa loob ng 3 araw. Susunduin kita bilang bagong reyna ng pamilyang Chu. Sige, maghihintay ako. Yehey, may dade na kami. Nakapaglakas loob ka pang bumalik. Sinira mo ang pamilyang Ki. Alam na ng lahat na ang anak na babae ng Ki ay hindi nakaangkas kay Ginong Chu at masama pa ang ugali. Sinira ang reputasyon ng bagong MRS Chu at ininsulto si Ginong Chu. Tapos na ang pamilyang Ki. Talagang tapos na. Kasalanan lahat ng babaeng yon na si Chanling Yu. Kung tapos na ang pamilyang Ki, hindi rin siya magiging masaya. Chanling Yu, sa pagkakataong ito, papatayin talaga kita. Pamangkin, matagal na tayong hindi nakita. Ah, kayo pala. Napanood ka namin sa live stream. Mukhang maayos na ang buhay mo. Naging MRS Chu ka na. Anong kailangan nyo? Wala naman. Sabi mo kasi, ang yaman-yaman mo na ngayon. Dapat tulungan mo naman kami ng tiya mo. Mga vampira, di pupunta kung walang kailangan. Hindi na ako papayag na maabala ulit sila gaya ng dati. Sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo. Sina Xiao Shan, Xiao Feng at Xiao Jing ay hindi talaga mga anak ni Ginong Chu. Ano? Paano pwedeng hindi kay Ginong Chu ang 3 batang yon? Malinaw na sinasabi sa live chat ng live stream. Nagawa na ang ENA test. Sigurado na yan. Inga, baka niloloko mo lang kami. Ano mapapala ko sa pagluloko sa inyo? Parang nagsusunog ka ng dyaryo sa puntod. Niloloko mo ang multo. Pera. Pera. Ang 2 vampirang to talagang pare-pareho pa rin. Walang hiya at makulit. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapigilan ang balak nila. Ay naku. Mga kamag-anak ko kayo kaya sinasabi ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, yung itin na yon. Peke na yon matagal na. Kaya, yung live stream sa birthday party, palabas lang yon ng mga bata't ako. Isang drama lang. Akala ko ba si Chanling Yu? Ang lalim ng plano, pati si Ginong Chu at ang lola. Naloko niya. Kahit magtago pa siya ng malalim, nahuli ko pa rin siya. Ano sa palagay mo kung makita ni na Ginong Chu at lola ang video na to? Anong gagawin nila? Mahalaga ang mukha ng pamilya Chu. Tiyak na itatapon nila ang sinungaling na to at ang 3 batang yan. Kung ganoon ang sinasabi mo, naloko mo pati ang pamilya Chu. Kahit anong sabihin mo, nananatili ka pa ring biyena ng pamilya Chu, di ba? Inga, Tingnan nyo ang suot ko. Mukha ba akong biyenan? Sa totoo lang, matagal na akong nahuli ng pamilya Chu. Wala silang binigay na pera. Wala akong pera ngayon. Mag-aaral na ang 3 bata. Wala pa ang pampaaral. Naku, tito, tita, pahiram naman ng pera. Ha? wala kaming pera. Saan kami kukuha ng pera? Pahiram naman. Mga kamag-anak ko kayo kaya sinasabi ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, yung itin na yon. Peke na yon matagal na. Kaya, yung live stream sa birthday party, palabas lang yon ng mga bata't ako. Isang drama lang. Si Sen Ninyo naglakas loob pa siyang lokohin ako. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagkakamali ng tingin. Akala ko ba, naloko ako ng isang batang babae.
Huwag kayong magalit, Lola. Kasalanan ni Chanling Yu yan, dapat siya. Pero, ang 3 batang yon, gusto ko talaga. Pero, ikaw ang bahala sa kasal mo. Kung papakasalan mo si Chanling Yu o hindi, ikaw ang magdedesisyon. 7 taon ko siyang hinanap. Akala ko ikaw na si Xian Linyu. Hindi ko alam na plano mo lang pala ito. Ginoong Chu, napakasamang tao ni Chanling Yu. Nilinlang kanya. Kanselahin ko na ang kasunduan. Hindi mo dapat pakialaman ang desisyon ko. Kahit ganito na, hindi pa rin nagbago ang isip ni Ginoong Chu. Tulad ni Chanling Yu, isang babaeng mapaglalang, ang 3 anak niya sa iba. Sinabi niyang sa iyo, kung pakakasalan mo siya, hindi mo alam kung ilang bises kanyang lolokohin. Sino nagsabing pakakasalan ko siya? Ikakasal na si Mommy. Maligayang kasal, Mommy. Sana'y magkaanak kayo agad. Mga likod kayo. Sapat na sa akin ang 3 ninyo. Mommy, magkakababi pa ba kayo ni Dada? Masaya kami. Ang 3 ninyo. Sobra-sobra na para sa akin. Tara na. Kuya, si Dada ba ang nag-utos na sunduin mo si Mommy? Inutusan ako ni Ginoong Chu na kanselahin ang kasal. Ano? Bakit nila kailangan kanselahin? AME, itong si Chanling Yu, ang kapal ng mukha, gumawa ng peking ENA report. Nilinlang si Ginoong Chu, tapos magtatanong pa ng dahilan. Isang bagay lang, kahit mahirap, huwag gumawa ng masama. Ano ang ibig mong sabihin? AME, Anong masamang ginawa ko? Baka sinasabi mo dahil mahirap ako, hindi ako dapat umasa. Kaya yabang nila. Dahil ba mahirap ako, hindi na ako karapat-dapat magpakasal. Bakit? Saan karapatan nila? Dahil ba mahirap ako? Pwedeng saktan ng basta-basta. Dahil ba mahirap? Walang karapatang makipagkumpetensya ng patas. Twinkle, twinkle, little star. Haway. Wonder what you air. Up above. Anak, masyadong teknikal ang pagkanta mo. Dapat mas maraming damdamin. Ikaw, isang delivery rider lang. Anong alam mo? Umalis ka na. Hindi katulad mo ang anak ko. Sa totoo lang, hanggang ngayon, ang pagtingin sa tao base sa pera. Hindi pa rin nagbabago. Ako lang ang nangarap ng labis. Gaya ni H.U. na isang pinagpala, paano siya magkakagusto sa isang? Karaniwang tao lang tulad ko. Mommy, naawa ako sa'yo. Okay lang ako, anak. Okay lang. Mas masakit ang nararamdaman ng mga anak ko na iniwan ng tatay nila. Kailangan kong maging matatag. Para sa kanila, ako ang sasalo ng lahat. Mamay, hindi ganoon klaseng tao si Daday na mababa ang tingin sa mahirap. Baka may importante lang siyang dahilan kaya kinansela ang kasal. Bata pa kayo, hindi nyo maintindihan. Pero okay lang. Kahit wala ang tatay nyo. Kaya kong buhayin kayong 3 ng mag-isa. Bigla niyang kinansela ang kasal, siguradong may rason. Pag-usapan natin ng malinaw para maayos ang hindi pagkakaunawaan. Si Chu Yu ang tatay namin, hahanapin namin siya. sinabi ni Ji Chu, bawal kayong pumasok. Akala niya dahil bawal, hindi na kami makakapasok? Ganito lang kababa ang peder, hahadlangan ako? Tara. Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok? Hindi importante. Tanong ko, bakit mo ayaw kay Mommy? Bakit ayaw mo sa amin? Ikaw pa ang magtatanong. Kayo ang gumawa ng peking ENA report. Nagpanggap kayo sa handaan, akala niyo ba? Hindi ko malalaman ang totoo. Anong pinagsasabi mo? Totoo ang ENA report. Si Mommy ang babae noong 7 taon ang nakalipas. Hindi kami nagsisinungaling. Hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin kayo. Ang sinasabi namin ay totoo. Si Kui Hanning ba ang nasa likod nito? Hindi. Ang nanay niyo. Si Xian Linyu ang nagsabi sa akin ng harapan. Mga tauhan, dalhin niyo sila palayo. Huwag nang payagang bumalik. Mukhang hindi ko na maisusuot ang wedding gown na to sa buhay ko. Mas mabuti nang ibalik para hindi na masaktan sa pagtingin. Pamangkin, Bakit kayo nandito ulit? Sabi ko sa inyo, hindi ako ang babaeng pakakasalan ng Chu. Wala talaga akong pera. ay, alam ko. Nalaman na namin, hindi ka naman talaga. Pinakasalan ng pamilya Chu. Hindi kami nandito para manghingi ng pera. Bakit kayo nandito? Nakita namin ang mga gamit ng magulang mo sa lumang bahay. Mabait ba kayo? Iniingatan pa ninyo ang gamit ng magulang ko. Anong sinasabi mo? Parehong magulang mo. At kapatid ko sila. Gagawin ko ba yon? Nga, malaki kasi yung nahanap naming gamit. Hindi madaling dalhin. Kailangan mong sumama sa amin para kunin. Tama. Wala silang dahilan para gamitin ang magulang ko para lokohin ako. Ara na. Nasaan ang mga gamit ng magulang ko? Ilabas mo.
Hoy bata, ang bagal mo. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali, uminom ka muna ng tubig. Hindi ako nauuhaw. Ilabas mo na kasi. Naku, itong bata. Nandito ka na sa bahay ng tiyuhin mo. Di ka man lang uminom ng tubig. Kung ibibigay ko ngayon ang mga gamit nila, ano na lang ang isipin ng mga magulang mo sa langit? Sisihin nila ako. Dahil di kita inasikaso. Sige na, ilabas mo na. Tang-e. Naniniwala ka talaga? Walang naiwan na gamit ang magulang mo. Ano? Sabihin ko na sa'yo, may nagbayad ng 350,000. Pabilhin ka. Di niyo sinang-ayunan yon. Tiyuhin mo ako. Yung Chanling Yu na yon. Di nakapag-asawa sa pamilya Chu, kaya nawalan tayo ng 100,000,000. Sino ka? Ikaw ba ang tiyuhin at yahin ni Chanling Yu? Huwag mo na siyang banggitin. Yang pabigat na yon. Mukhang tama ang pagpunta ko rito. Ito, 50,000. Basta hanapan nyo lang ng lalaki si Chanling Yu. Dagdagan ko pa ng 30,000. Chanling Yu, ganito lang. Hindi ka na makakasagabal sa akin. Hindi mo na masisira ang pag-ibig ko kay Ginoong Chu. Dapat nga magpasalamat ka. Nakahanap ako ng magandang asawa para sa'yo. Diba? Tingnan mo, babae ka. May 3 pang pasanin. Sinong lalaki ang kukuha sa'yo? Hindi ako papayag. Di niyo ito magagawa. 3, 2, bagsak. Ano to? Nahihilo ako. Eto, sumunod ka. Nahihilo? Tama lang yan. Alam naming di ka papayag, kaya hinaluan namin ng konting gamot. Ang tubig. Kaunti lang, para sigurado. Kayong, ganyan ang gagawin niyo sa akin. Hindi niyo ba natatakot sa mga magulang ko sa langit? Ba? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Per, halika. Kuya, sayo na tong kwarto. Gawin mo na para tapos na. Seg. Ang ganda-ganda naman nitong dalaga. Ang gandang dalagita ito. Bitawan mo ako. Tulog. Bitawan mo ako. Akala ko'y gising ka na ng maaga. Si Jeff and me, na putang ina ito. Hindi man lang sapat ang ibinigay na gamot sa'yo. Mga hunghang kayo. Sana'y magdusa kayo. Bitawan niyo ako. Ibinigay ka na ng libre ng tiyuhin mo. Sa akin, si Liu Laosi. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ko, si Liu Laosi. Gagawin ko sa'yo ang gusto ko. At hindi kita babayaran. Pwe, hindi kita pakakasalan. Hindi talaga. Bitawan mo ako. Bakit kaya sinabi ni Mommy na peke ang yan eh? Baka may dahilan si Mommy. Tama ka. Hahanapin ko si Lolo Nuno para magtanong. Lolo Nuno. Anak ng kuneho, anong kailangan mo? Bakit kaya sinabi ni Mommy kung site si Yanling na peke ang yan eh? Nakita kaya niya ang isang tao at napilitan lang? Nabanggit ba niya sa'yo ang tiyuhin at tiya niya? Masasama sila. Tamad at matakaw. Lagi silang himihingi ng pera kay Lola at kay Mommy. At inagaw pa nila ang bahay ni Mommy. Tama. Tamad at matakaw silang dalawa. Nang malaman nilang, si Tianling Yu ang napiling. Asawa ng panganay ng pamilya Chu. Pumunta sila sa kanya. Pahalang matakasan ang dalawang kahiyahiyang ito. Kaya, wala siyang magawa kundi magsinungaling na peke ang ENA. Ah, ganun pala. Salamat, Lolo Nuno. Walang anuman, walang anuman. Uwi na ako. Babalik tayo ngayon para sabihin kay Daddy. Yung ang sunduan sa papakasan yung ibibigay sa inyo ay kinansela. Ano ang gagawin sa handog na perang inihanda? Huwag mong banggitin ang babaeng yan sa harap ko. Opo, Itapon lahat. opo. Sige na. Ibigay na lang natin ito sa mga bata para tulong na lang. Opo, kinansela na ang kasunduan, ipinamimigay pa rin ang handog. Di ko inakalang mahal na mahal. Ni Ginoong Chu, si Binibining Tianling Yu. Kayong dalawa, paano kayo biglang nagpakita? Mahirap ipaliwanag ngayon, Daddy. Nandito kami para sabihin sa'yo ang totoo. Huwag mo akong tawaging daddy. Yung babae kagabi sa Shaman Hotel, ikaw ba yon? Anong hotel? Mali ang tinatawagan mo. Noong 7 taon ang nakalipas, siya nga ba yon? Si Mommy ang hinahanap mo noong 7 taon. At kami ang mga anak mo.
Baby. Nagkamali ako, Daddy. Pasensya na sa inyo. Daday, hindi mo alam ang hirap na dinanas ni Momay dahil nabuntis siya bago ikasal. Marami siyang pinagdaanan. Nang mawala sina lolo't lola. Walang nagtanggol kay Momay, kaya si Sunsigang. Ang pinalayas siya para makuha ang lahat. Kung hindi siya lalaking kalye, sino siya? Sabihin mo. Sabihin, Siya. Hindi mo masabi, di ba? Sa tingin ko, isa siyang walang kwentang tao. Ang mga anak ng ganong klaseng tao. Gusto mo pang ipanganak? Nakakasuka. Ang anak ko ay hindi basura. Kahit walang ama, ipapanganak ko siya at palalakihin ng maayos. Tulungan ninyo kami ng anak ko. may klinika 10 kilometro ang layo. Lakarin mo. Kung makaating ka, swerte mo. Kung hindi, tadhana mo na yon. Pinapanood ka namin sa Livestream. Mukhang maayos na buhay mo ngayon. Naging MRS Chu ka na. Ano lang sa akin? Wala lang. Ngayong mayaman ka na. Dapat tulungan mo na kami ng tiyahin mo. Mga vampira, laging may pakay. Hindi na ako papayag na maabala ulit sila. Mga kamag-anak kayo kaya sinasabi ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, yung itin na yun. Fake yun. Kaya, yung live stream sa birthday, palabas lang yun. Ng mga anak at ako. Ginawa lang ni Momay yon para makawala kay Sunsigang. At GFing May. Wala siyang choice kaya. Nagsinungaling siya. Ganito pala ang buong kwento. Baby, kasalanan ko, hindi ko siya naprotektahan. Nagkamali ako. Hahanapin ko si Mommy at hihingi ng tawad. Okay. Lin Yu. Momay. Wala si Momay sa bahay. Tatawagan ko siya. Huwag. Tulong. Putang ina, huminto ka. Kung hindi, gaganti ako. Cellphone. Bakit natanggal ang tawag? Hindi kailanman. Nagtatanggal ng tawag si Mommy. May nangyari sa kanya. Assistant Lin, utusan ng lahat sa Chu Corp na hanapin siya. Ay, hanapin siya. Putang ina, huminto ka. Kung hindi, may masarap kang abutin. Hahawakan mo pa ba ako? Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Bitawan mo ako. Tulong. Ano pang ginagawa mo kung wala sa kalahating oras? Babagyan kita ng buhay. Opo, Sandali, mabagal ang paghahanap ng tao. May mas mabilis tayong paraan. batang Ginoo, ang lakas ng loob mo, sa mundong ito, walang mas malakas kaysa sa aming Chuklan. Sige, panuorin mo. Lolo Lupa. Kuneho Diwata, ano na naman ang kailangan mo? Parang nasa panganib ang nanay ko. Pakisabi sa akin kung nasaan siya. Nasa dati niyang bahay, yung kinuha ni Sunsigang, na bahay, ang mag-asawang Sunsigang. Ipinagbili siya sa isang basurero na si Liu Laosi. Naku delikado, kung mahuli kayo. Hindi na abot, alis na ako, alis na. Lolo Lupa, Xiao Jing. Ano ba talaga ang nangyayari? Tatay, mahirap ipaliwanag agad. Mahalaga lang ngayon ang nanay. Bilisan natin. CJ. Lolo Lupa pa, tapos teleport pa, Ginong Chu. Ang galing talaga ng bata. Siyempre, espesyal ang mga anak ko. Bitawan mo ako. Tulong. Lin Yu. Hala, nasa panganib ang nanay. Bitawan mo ako. Ang lakas ng loob mo, hinahawakan mo ang asawa ko. Nanay, okay ka lang ba? Okay ba? Okay lang ang nanay. Sino ka ba? Papasok ka lang asawa na ang tawag. Libreng ibinigay na siya ng tiyuhin niya. Sa akin ni Liu Laosi, asawa ko siya. Gusto ko lang maglaro, libre pa. Gusto mong mamatay. Mukhang naghahanap sila ng gulo. Mukhang tao pero asal hayo. Gusto mo rin si Chan Lingyu. At nang ako pa na ikakasal. Tama. May nagbigay sa akin ng 350K para sirain siya. Kung madagdagan mo ng 50K, kunin mo na si Lingyu. Ako, wala akong ibibigay na pera sa'yo. Ako ay isang mahirap na kalokohan para sa kalahating araw. Saan ka nanggaling at saan ka pumunta sa cool-off? Huwag mantala ang dalawang silid ng kasintahang pamilya at mantala ang aking pagsasara sa pagbabayad. O ipapakita ko sa iyo. Kailangan kong kunin ang linyo ngayon. Gusto mong kumain ng pagkain ng Overlord. Ngayon ay ipaalam ko sa iyo. Lord Ma, may 3 mata sila. Ikaw mahirap na batang lalaki. Matapang mo bang gumawa ng problema sa aking bahay? Gusto mo bang mamatay? AMEA. Kahit na ikaw ay magiliw upang banta si Chu kay Chu ayon sa iyo. Ikaw ang Master Chu na nangingibabaw sa isang bahagi. Paano ito possible? Ay ba, ikaw o Chuyu? Nagtanong na ako tungkol dito. Na-Chu na kayo kasama ng Chan Lingyu. Retirado mula sa kasala. Chan Lingyu, hindi nila gusto ito ng mahabang panahon. Iyon. Paano maaring Master Chu upang makaligtas ang Chan Lingyu? Sa tingin ko ito ay isang peg. Isang bunch ng mga bulag na bagay tumingin sa buong lungsod ng dagat. Sino matapang na magpanggabing Master Chu? Ikaw ay talagang Master Chu.
Ako ang tiyuhin ng Tian Linyu. Sinabi mo na kayo ay dito. Sino pa ang maaring mag-asawa ng Tian Linyu? Ang pagtatanghal na iyon ay upang mag-asawa sa iyo. Hindi sa'yo ang Linyu kasal. Hindi siya nagbebenta ng kanyang babae tulad mo. Ito, Tulong. Oh, Lord Chochu, mangyaring tingnan mo sa amin bago mo gawin ang iyong pinakamahusay. Pangangalaga sa Tian Linyu. Bigyan kami ng pahinga. Wala kaming kredito. May mahirap na trabaho din. hiningi mo sa kanya ang pera tulad ng isang pamper. Ito ay nagawa ng iyong pinakamasaya at parawan sa mahirap na pamahat. Kick mo siya sa bahay. Ito ay tinatawag na paggawa ng iyong pinakamahusay. Hindi ko sa tingin niya alam ang lahat ng ito. Len, iniutos ko sila ng parehong out. Hindi pwedeng pumasok sa hygiene. Ang aking tiyuhin at tiya ay mali. Mangyaring tanungin ang Master Chu para sa akin. Hindi maalis kami sa Haicheng. Yuyuy, mangyaring mag-interest para sa amin. Ang aming bahay ay pa rin dito. Ito ay malinong na bahay na iniwan ako ng aking mga magulang. Ikaw ay ikaw na nagkaroon ng audacity upang kunin. Pamilya tayo, bakit pa tayo maghihiwalay? At saka, matagal na rin kaming nakatira rito. Ito na ang bahay namin, di ba? Tama. Huwag mong kalimutan, nasa pangalan ko pa rin ang titulo ng bahay. Ano naman ngayon? Ipapalayas mo ba kami ng tiyahin mo? Tiyuhin mo talaga ako. Ayoko nang mag-aksaya ng oras. Pumili ka, bahay o kaliwang kamay mo. Pipili ako ng kamay. Aray. Yuyue, ibinalik na namin sa iyo ang bahay. Pakiusap, huwag mo kaming palayasin sa Haicheng. Six na, wala kaming alam na gagawin kung lalabas kami ng Haicheng. Paano na kami mabubuhay? Tiyuhin mo talaga ako. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Tama na. Kung tunay kayong kamag-anak, bakit niyo gagawin? Ang ipagbili ako sa iba. Wala kaming ganitong tiyuhin at tiyahin. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Sandali, bago kayo dumating, pinagsabing bibigyan kayo ng 300 at 50,000. Para sa kansilyo. Sino yun? Binigyan ako ni Kihaning ng 50,000. Deposito raw. Pinapabilis niya akong magpakasal sa kanya. Tapos bibigyan pa ako ng 300,000. Abay, tunay na tiyuhin. 300 at 50,000 lang, ipinagbili mo na ako. Siya pala. Hoy, yon, Boss Chu. Tingnan mo, inamin ko na si Kihaning. Pwede na bang mabawi ang pagkakamali ko? Karapat dapat ba kayo? Dalhin na sila. Boss Chu, nagkamali ako, Boss Chu. Sabihin mo, aling kamay ang humawak sa asawa ko. Wala talaga. Parehong kamay ko, hindi humawak, Boss Chu. Eh di, parehong kamay ang putulin. Mayordomo, dalhin na sila. Opo. Boss Chu, kahabagan. Boss Chu, kahabagan. Bakit nandito si Assistant Lin at ang mayordomo? Baka dumating na si Boss Chu. Linyu, pasensya na, nahuli ako. Bakit mo sinabing asawa mo ako? Sinabi sa akin ng mga bata. Parang gawa ng Yang gago, kaya ka nagsinungaling. Ikaw talaga ang hinahanap ko. Silang tatlo. Anak ko silang lahat. Ano? Sa huli, bumalik din pala tayo sa simula? Niloloko mo ba ako? Kinansela mo na ang kasunduan, hindi mo na ako pwedeng tawaging ganyan. Pasensya. Ako ang mali. Hindi ko dapat nagdesisyon nang hindi malinaw ang sitwasyon. Maling desisyon. Nagsisisi talaga ako. Nagsisisi ako na nasaktan kita at ang mga bata. Gusto kong bumawi, Linyu. Maaari mo ba akong patawarin? Kinansela mo ang kasunduan nang hindi mo alam ang buong kwento. Grabe naman. Sa ngayon, susubukan ko lang na patawarin kita. Salamat sa pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito. Mamayang gabi, isasama kita at ang mga bata. Pabalik sa Chu family. Ah, kaya pala pinaglaro mo ako. Ngayon magkakasama na kayo. Hindi pwede. Manugang, halika, uminom ka ng bird's nest soap. Nakakahiya naman, Maam. Maam pa rin? Galit ka ba dahil kinansela ng Chu family? Ang kasunduan ng hindi malinaw ang sitwasyon. Hindi naman. Nanay, Mabuti. Maaga kayong matulog. at mula noon, namuhay ng maligaya ang prinsipe at prinsesa. Alam ko, mag-asawa sila, magkasama mag-usap. Magkasamang kumain, maghalikan, matulog. Sa tea. Ganun ang palabas. Mag-asawa naman sina mama at papa. Mamay, bakit hiwalay kayo ni Daday matulog? Kami. Iba. Bakit iba? Ayaw mo bang matulog kasama si Daddy?
Hindi naman. Tingnan mo, namumula si Mommy. Mommy, hindi nakakahiya mag-asawang magkatulog. Ikaw talaga, matalino para sa edad mo. Late na, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Ang hiya-hiya ni na Mama at Papa, tulungan natin sila. Mga anak, bakit hindi pa kayo natutulog? Galing kami kay Momay, may sugat siya. Sugat. Linyu, Bakit hindi ka kumatok? sabi ng mga bata may sugat ka, kaya nakalimutan kong kumatok. Tingnan ko. Saan ang sugat? Wala akong sugat. Ang tatlong bata pala ang gumagawa ng pagkakataon para sa akin. Mga bata, matatalino. Late na. Matulog na tayo. Nagkakamali ka. Ang ibig kong sabihin, matulog tayo ng hiwalay. Ang ibig kong sabihin, matulog tayo ng magkasama. Hindi mo ba sinabing allergic ka sa babae? Allergic ako. Pero sa ibang babae lang yun. Ikaw lang ang hindi ko allergic. Kaya't 7 taon mo akong hinanap. Dahil lang hindi ka allergic sa akin. Gago ka, syempre hindi, Linyu. Mahal kita. Mapa, tuloy lang po kayo. Wala kaming nakita. Ang cute naman ng mga bata. Anong ginagawa mo? Alam na ng mga bata, huwag natin sayangin ang magandang gabi. Akala ko ba yung matchmaker noong nakaraan, epekto pala talaga. Talagang nakita ko ang aking tadhana sa handaan. Ngayong pagkakataon, magdodonate ako ng mas maraming pera tapos hihingi ako ng anting-anting para kay Boss Chu at sa mga bata. Kihaning, anong ginagawa mo dito? Siyempre hinanap kita. Nakakainis. Hindi ko akalain si Chanling. Ang hinahanap pala ni Boss Chu. Boss, anong gagawin natin? Akala ko, pag pinakasalan ko siya sa kahit sinong lalaki, mawawala na ang banta. Pero hindi ko inakala na ililigtas siya ni Boss Chu. Bading. Narinig ko, kaninang umaga pa. Napunta si Boss Chu sa Wish Astra. Bakit di natin dakpin si Chanling Yu? At yung 3 maliliit na hayop. Medyo kakaiba yung 3 hayop na yon. Mahirap kalabanin. Mas mabuti munang ayusin natin. Si Chanling Yu, ang ugat ng problema. Matalino talaga si Boss. Boss, May nalaman ako. pumunta si Chanling Yu sa labas ng lungsod. Papunta sa simbahan. Mag-isa lang siya. Tulong talaga ng langit. Hahanapin mo ako. Ha! Wala akong sasabihin sa'yo. Pero ako meron. Marami akong dapat pag-usapan sa'yo. Anong gagawin mo? Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako. Chanling Yu, isa kang. Walang angkan, walang ganda, ordinaryong babae lang. Paano mo nahikaya si Boss Chu at nagkaanak pa kayo ng 3? Hindi ko siya hinikayat. Siya ang lumapit sa akin. Nagsisinungaling ka. Ilang bises nang ginawa ng boss namin ang lahat. Akong pagtatangka namang akit kay Ginong Chu, hindi man lang siya lumapit. Paano mo nagawa? Tiyak na may ginamit kang maduming pamamaraan. Sabihin mo, anong pamamaraan ang ginamit mo? Wala akong ginamit na anumang pamamaraan. Impossible. 7 taon na ang nakalipas, nilason ko na si Ginong Chu. Pero kahit ganon, hindi pa rin niya ako ginalaw. 7 taon na ang nakalipas nilason mo siya. Sir, nagkakamali ka. Hindi ako yon. Tulungan mo ako. Kaya pala ganoon ang itsura niya noong 7 taon. Dahil nilason mo siya. Tama. Gagawin ko ang lahat para makuha ko siya. Para maging Ginang Chu. Pero alam mo ba, ang dahilan kung bakit niya ako hinanap noong 7 taon, ay dahil nilason mo siya. Ano ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, ikaw ang naging tulay namin ni Ginoong Chu. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Papatayin kita. Tumigil ka. Ginoong Chu. Kahit dumating ka, hindi mo siya maliligtas. Ginoong Chu, hindi mo ako pinapatay. May nararamdaman ka pa sa akin, di ba? Hindi kita pinapatay.
Dahil ayaw kong madumihan ang kamay ko. Tama na, ayaw kong makinig. Hindi ba dapat nasa probinsya ka para sa trabaho? Bakit bigla kang sumulpot? Si Kihaning ay mabagsik. Tiyak na hindi niya kayo palalampasin, ikaw at ang mga bata. Kung ganon, mas mabuting painitin natin ang ahas. Marami na siyang ginawang masama sa inyo. Kailangan niyang magbayad. Kaysa maghintay ng kapahamakan, mas mabuting umatake. Ang pag-alis ko, at ang pagpunta ni Linyu sa labas ng lungsod para magdasal. Lahat yun ay para mahuli ka sa iyong plano. Ano? Lahat ng ginawa ninyo kanina, nai-record ko na. Sapat na para kasuhan kayo. Masamang babae. Ipapadala ko na ang video sa email ng pulisya. Hintayin ninyo ang parusa. Tumigil kayo. Kung ayaw ninyong mamatay si Tian Lingyu, tumigil kayong lahat. Hanggat nandito ako, hindi niyo siya magagalaw. Ganoon ba? Subukan mo. Tingnan natin kung mas mabilis ang galaw mo o mas mabilis ang bomba ko. Hindi ninyo ba akalaing hangal ako? Para walang planong pamalit? Kanina pa, nakalagay na sa likod ni Tian Lingyu. Nakatali na ang bomba. Kihaning, ano ang ginagawa mo? Siyempre, binigyan kita ng isang napakalakas na regalo. Batang kuneho, ihagis mo ang cellphone mo dito. Kung hindi, sisindihan ko na ang bomba. Hihaning, nabura na ang ebidensya. Pwede mo na bang pakawalan si Linyu ngayon? Pakawalan. Maganda ang pangarap mo, kayong dalawa, puntahan ninyo si Boss Chu. At itali ang 3 batang kuneho. Boss Chu, mas mabuti huwag kang gumalaw, kung hindi, papapatayin ko si Tian Lingyu ngayon din. Wag, Boss Chu, wag mong isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Kahit ikaw ay itali nila. Hindi pa rin tayo palalayasin yan, umalis ka na. Dalin mo ang mga bata, basta kayo ay mabubuti. Masaya na ako. Kung ikaw ay mamatay, sasamahan kita sa kamatayan, hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Ang ganda ng magkasintahan na ito, gusto ninyong mamatay ng magkasama. Diba, ayaw ko. Gusto ko kayong dalawa, kahit sa kamatayan ay hindi magkasama. Hihaning, kung mabubuhay ako, talagang hindi kita palalayasin. Akala mo, matatalo mo ba ako? Matatalo mo ba ang pamilya Chu? Bakit, Chuyo? Mahal na mahal kita. May pinagsamahan tayong dalawa. Bakit ayaw mong bumalik at makasama ako? Bakit ka napakalupit sa akin? Pinagsamahan noong tayo ay magkasama. Ay sa pilitan lamang. Hindi kita minahal kailanman sa puso ko. Si Linyu lang ang laging nandyan. Anong maganda kay Tian Lingyu? Isang basurang tagapaghatid lang siya ng pagkain. At pangkaraniwan lang ang itsura niya, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Pero mabait siya. Kadiri, walang taong magmamahal sa isang tao dahil lang sa kabaitan. Pek ang lahat ng ito. At walang taong magmamahal sa isang babaeng may pusong ahas. Sinabi mong pusong ahas ako, naniniwala ka ba? Papatayin ko na siya ngayon. Huwag. Tigil, masamang babae, ang ingay, si Zhenyi lang. Ang nakasara ng iyong bibig. Anong silbi ng pagkulong ninyo sa akin kung wala ako? Hindi ninyo malulutas ang bomba, si Tian Lingyu. Mamamatay pa rin. Ang paglutas ng bomba, parang isang simpleng bagay lamang. Ang mga bata talaga, walang alam. Ito, custom-made na bomba. Ako lang na gumawa nito ang makakapag-disarm nito. Ayan, na-disarm ko na. Paano mo na-disarm? Sa galing ko, siyempre. Ngayon, ikaw naman ang pumunta sa presinto. Nagbago. Bomba. Takbo. Hinto. Mommy, okay ka lang ba? Xiaojing Xiaofeng Xiaoshan. Sabihin niyo kay Mommy, paano niyo nalaman ang mga magic na to? Kasi galing kami sa langit. Sa langit. Mga diwata. Sekretong langit, di pwedeng malaman. Momay daday, isipin niyo na lang. Kami ay mga anghel na sanggol. Kami nga ang mga anghel na sanggol. Breaking news. Si Kihaning, ang heres ng pamilyang Qi, kasama ang mga kasabot na sina Xiaohong at Xiaoyi, dahil sa akusasyon ng pagkidnap at tananakit, ay naresto. Ang patriarch ng pamilyang Qi ay nahayag din, nasangkot sa business fraud. Nahuli na siya. Ganap na naghirap ang pamilyang Qi sa Haicheng. Ayos, ang masama, may masamang kapalit. Karapat dapat yun sa babaeng yun. Tama. Ang pamilyang Qi, sila ang may kasalanan. Nawala ang isang malaking masamang tao, ang ganda na ng mundo. Okay, kayong tatlo, wag nang manood ng patago. Gawin niyo na ang homework niyo. Homework ng grade 1? Ang dali-dali naman nito. Kung tama lahat, baka isipin sobrang talino ko? Hindi ko inakala, ako na isang rabbit fairy, ilang libong taon nang nag-aaral. Kailangan pang gumawa ng homework sa elementarya. Hay naku, ang hirap. Ang boring ng homework, mas boring pa sa pag-aaral ng magik. Kung noong nag-aaral ako ng magik, may tiyaga akong katulad ng sa homework. Siguro tumaas pa ang kapangyarihan ko ng ilang libo. Ano ang ginagawa niyo? Bakit ang tahimik? Mahirap ba ang homework?
Ang dali-dali. Madali? Huwag niyo akong lolokohin. Sabi sa kin. Ng teacher niyo, tumawag siya. Sabi niya, natutulog kayo sa klase, nahuhuli kayo. Tingnan natin. Ano to? Paano naging 0 ang 5 plus 2? Tingnan mo, ano ba yan? Ay. Ang talino-talino nyo, paano di nyo alam ang 5 panandang pandagdag 2? Mali pa rin ba? Hehehe, kung sasabihin namin kay mama na hindi talaga kami nag-isip ng mabuti sa paggawa ng takdang aralin. Siguradong masasaktan si mama. Mama, ang 5 panandang pandagdag 2 katumbas equals 0 ay 520. Ibig sabihin, mahal kita. Nga, mama, napakahirap ng pinagdaanan mo para sa amin. Kaya palihim kaming nagpahayag ng pagmamahal sa iyo sa aming takdang aralin. Totoo ba yan? Huwag ninyo akong lolokohin ha. Talaga bang hindi kayo marunong magbilang? Totoo yan, mama. Napakatalino namin. Ay, hindi sinasabi ni mama na hindi kayo matalino. CJ, magtrabaho na kayo sa takdang aralin. Lola, Aray. Mga apo kong mahal, pagod na kayo sa paggawa ng takdang aralin? Hayaan mong yakapin kayo ng lola. Mahal, araw-araw mo akong binibigyan ng mga regalong ito. Hindi ba ito masyadong magastos? Basta gusto mo, sulit ito. Buksan mo at tingnan. Ito hindi ba ito yung wedding dress na isinauli ko? Binili mo ulit ito. Mahal, may utang pa ako sa iyong isang kasalan. Tayo. Magkaroon tayo, kaya ba? Akala ko hindi na ako makakapagsuot ng wedding dress sa buhay ko. Hindi ko inaasahang ganito siya ka-thoughtful. Salamat, mahal. Tang, ito ang dapat kong gawin. Manugang, ikaw ang bahala sa lahat ng bagay sa kasalan. Gawin mo ang gusto mo, ako na matanda. Hindi ako makikialam. Salamat, nanay. Gusto kong maging flower girl para kina mama at papa. Ako rin.